Akin ang kwartong ito, Clara. Kaya sa labas ka matulog kasama ng mga aso. Halakhak ni Stella habang nakapulupot sa asawa ni Clara na si Anton. 11 taong pagkaalipin ni Clara para sa utang na loob. Binayaran lang ng lantarang pandidiri. Ngunit sa pagbagsak niya sa malamig na sahig, tapos na ang kanyang pagiging martir. Babangon siya hindi bilang isang asawang iniwan, kundi bilang anghenyong gigiba sa kanilang imperyo. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang kasakiman? Clara, umalis ka na sa harapan ko. Nakakasuka na ang mukha mong palaging parang biktima. Isang dekorasyon ka lang sa bahay na ito na binili ni Papa. Kaya huwag kang umarte na parang may halaga ka. Ang boses ni Anton ay tila isang malamig na talim na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng silid. Hindi ito ang boses ng lalaking pinangakuan ni Clara ng katapatan 11 taon na ang nakalilipas. Ito ang boses ng isang estrangherong puno ng puot. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Clara ang isang maliit na bote ng kristal sa kanyang mga nanginginig na palad. Sa loob ng boteng iyon ay ang bagong formula ng serum na 3 gabi niyang pinagpuyatan sa kanyang lihim na laboratorio sa attic. Ito ang huling pag-asa upang isalba ang bumabagsak na stock ng Hopkins Empire. Ginawa niya ito para kay Anton, para sa lalaking mahal niya, para sa pamilyang itinuring niyang mundo. Ngunit ang bawat patak ng pawis at talino na ibinuhos niya ay tila naging abo sa harap ng lantarang pandidiri sa mga mata ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Clara sa bote. Bumagsak ito sa makintab at mamahaling marmol na sahig, lumikha ng isang matunog na pagkabasag na bumasag din sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Ang likido ay kumalat sa sahig, tila mga luha ng isang henyong pilit na ikinulong sa dilim. Ngunit hindi ito napansin ni Anton. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa pintuan, kung saan isang babaeng nakasuot ng pulang damit ang dahan-dahang pumasok. "Anton, babe, masyado ka namang mainit sa kanya." Wika ni Stella sa isang tonong puno ng pang-uuyam. Lumapit siya kay Anton at natural na humawak sa braso nito. Isang pag-aaring hindi na kailanman naramdaman ni Clara. Hayaan mo na siya. Baka hindi lang niya matanggap na simula ngayon, ako na ang titira rito sa mansyon. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang pasakit. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanilang dalawa, sa kanyang asawa at sa babaeng itinuring niyang kaibigan. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na itinutusok sa kanyang kaluluwa. Ang mansyong ito na naging kulungan niya sa loob ng 11 taon dahil sa utang na loob ay tila unti-unting gumuho sa kanyang paningin. "What are you waiting for, Clara? Mag-impake ka na ng gamit mo at lumipat sa servants' quarters sa likod." Utos ni Anton nang hindi man lang siya tinitingnan. Si Stella na ang gagamit ng master bedroom. At isa pa, kailangan mong turuan si Stella sa mga gawaing bahay na alam mo, dahil siya na ang itatalaga kong bagong mukha at creative director ng Hopkins Botanicals. Sa harap ng media, sasabihin nating siya ang henyong nasa likod ng lahat ng tagumpay natin. Ito ang unang dagok. Ang kanyang asawa ay hindi lamang siya ipinagpalit, kundi handa ring itanim ang kanyang pinakaiingatang dangal sa ibang tao. "Pero Anton, ang formula, ako ang gumawa niyan." Pabulong na wika ni Clara. Ang kanyang boses ay halos isang hikbi na lamang. "Sino ang maniniwala sa'yo?" Sabat ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan, nakakarating lang at may daladalang masangsang na amoy ng mamahaling pabango. Lumapit ang matanda kay Clara at tinignan siya mula ulo hanggang paa. "Tingnan mo ang sarili mo, Clara. Amoy kusina ka. Mukha kang katulong. Walang maniniwala na ang isang gaya mong galing sa putikan ay may kakayahang lumikha ng isang imperyo. Maging mapagpasalamat ka na lang dahil pinapakain ka pa namin."
Bumagsak ang balikat ni Clara. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga hampas na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Nararamdaman niya ang lamig ng marmol sa kanyang mga tuhod. Nararamdaman niya ang pait ng kanyang sariling luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang 11 taon ng pananahimik, ng pagtatago, ng kanyang 2 PhD, ng pagbibigay ng lahat ng credit kay Anton upang maging matagumpay ito, ay nauwi sa ganitong uri ng pang-aalipusta. Bakit? Isang tanong lang ang umaling-awngaw sa isip ni Clara habang pinagmamasdan niya ang masayang tawanan ni na Anton at Stella habang papaakyat ang mga ito sa hagdanan. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking pagsasakripisyo? Ito na ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng higit pa sa kanyang sarili? Tumayo si Clara ng dahan-dahan kahit na nanginginig ang kanyang mga binti. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang kanyang likod ng palad. Iniwan ang isang mantsa ng dumi sa kanyang maputlang pisngi. Tumingin siya sa basag na bote sa sahig. Ang serum na dapat sana ay magbibigay ng bagong buhay sa Hopkins Botanicals ay tuyo na. Ngunit sa ilalim ng matinding sakit na nararamdaman niya, may isang maliit na apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na matagal na niyang pilit na pinapatay dahil sa utang na loob. Hindi siya kumibo nang dumaan ang mga katulong at pagbulungan siya. Hindi siya sumigaw nang sipain ni Stella ang kanyang lumang tsinelas palayo sa pintuan. Nanatili siyang tahimik, isang katahimikang mas malalim pa sa karagatan. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang pangako ang nabuo. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi nakita ng sinuman. Ang Hopkins Empire ay itinayo sa kanyang mga balikat. At kung kaya niyang itayo ito mula sa wala, kaya niya rin itong pabagsakin sa isang iglap. Lalakad siya patungo sa dilim ng servants' quarters, bitbit ang kanyang lumang kwaderno na naglalaman ng lahat ng kanyang mga sekreto. Hindi nila alam na ang palamuti na balak nilang itapon ay ang mismong pundasyon na humahawak sa kanilang marangyang buhay. Habang ang ulan ay nagsimulang pumatak sa labas ng bintana, tanging isang kaisipan ang naiwan sa isip ni Clara habang nakatingin sa kadiliman. Kung ang pag-ibig ay nagdala sa kanya sa impyerno, ang kanyang talino ang magsisilbing hagdan upang makaalis siya rito. Ngunit bago siya umalis, titiyakin niyang mararanasan nila ang lamig ng mundong wala siya. Hintayin niyo lang, bulong niya sa hangin. Dahil ang tunay na laro ay magsisimula pa lamang. Ang bawat hibla ng katahimikan sa maliit at madilim na silid ng mga katulong ay tila naging isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Clara. Dito, sa sulok na amoy amag at luma, pilit niyang tinitipon ang mga piraso ng kanyang pagkatao. Hindi mo na kailangan ang mga basurang ito, Clara. Masyadong matalino ang mga salitang nakasulat dito para sa isang babaeng ang tanging alam ay maglaba ng mga damit ko. Ang boses ni Stella ay puno ng lason habang nakatayo ito sa gitna ng silid. Hawak ang lumang kwaderno ni Clara, ang kaisa-isang bagay na naglalaman ng 11 taon ng kanyang katalinuhan, mga formula at mga lihim na eksperimento. Kakabalik lang ni Clara mula sa likod ng bahay matapos isampay ang mga mamahaling polo ni Anton. Ang kanyang mga kamay ay kulubot pa mula sa matagal na pagkakababad sa sabon at tubig. Ang kaibahan ng kanyang anyo sa marangya at nagnining-nininingning na hitsura ni Stella ay isang sampal ng katotohanan. Ibalik mo sa akin yan, Stella. Hindi mo alam kung ano ang hawak mo. Mahinahon, ngunit may diin na wika ni Clara. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kwadernong tila isang bahagi ng kanyang sariling puso. Alam ko kung ano ito, Clara. Ito ang tiket ko para maging reyna ng Hopkins Botanicals. Tumawa si Stella, isang tunog na tila pagkiskis ng 2 tuyong dahon. Sabi ni Anton, lahat ng nasa loob ng mansyong ito ay pag-aari niya. At dahil asawa ka lang na binili, pag-aari niya rin ang bawat titik na isinulat mo rito. Sa isang iglap,
Ang huling bahagi ng pasensya ni Clara ay naputol. Sinubukan niyang hablutin ang kwaderno mula sa mga kamay ni Stella. Nagkaroon ng isang maikling agawan. Ang tunog ng mga pahinang bahagyang napupunit ay tila isang sigaw ng sakit para kay Clara. Ngunit bago pa niya mabawi ang kanyang pag-aari, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Anton. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. "Anong nangyayari rito?" Sigaw ni Anton. Agad niyang hinila si Stella palayo kay Clara. Tila ba pinoprotektahan ng isang mamahaling hiyas mula sa isang magnanakaw. "Anton! Si Clara! Sinusubukan niyang saktan ako!" Hikbi ni Stella. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy na tila ba may switch na pinindot. "Gusto ko lang namang makatulong sa kumpanya. Kinuha ko ang mga notes niya para pag-aralan. Pero nagalit siya. Sabi niya, wala daw akong karapatang humawak sa mga henyong gawa niya." Tumingin si Anton kay Clara ng may matinding pandidiri. "Ang lakas ng loob mo, Clara. Insecure ka na ba talaga kay Stella dahil siya ang may kakayahang dalhin ang kumpanya ko sa tuktok? Akala mo ba ang mga pira-pirasong sulat na ito ay sapat na para tawagin kang henyo? You are just a pathetic, uneducated woman who was lucky enough to be saved by my father. Anton, ang mga pormulang yan ang bumuhay sa kumpanya mo sa loob ng 10 taon." Hindi na napigilan ni Clara na sumigaw. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at pait. "Ako ang Doktora C. Ako ang dahilan kung bakit mayaman kayo ngayon." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid matapos ang kanyang pag-amin. Ngunit sa halip na gulat, isang mapait na halakhak ang lumabas sa mga labi ni Anton. Humakbang siya palapit kay Clara. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhala na lumamon sa liwanag ng munting bumbilya sa kisame. "Doktora C, ikaw?" Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Tumagilid ang ulo ni Clara. Ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang init at hapdi na mabilis na kumalat sa kanyang pisngi. Ngunit ang mas masakit ay ang pagkadurog ng huling piraso ng kanyang paggalang sa lalaking ito. "Huwag mong dungisan ang pangalan ng Doktora C sa pamamagitan ng pagsisinungaling mo." Malamig na wika ni Anton. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Isang hamak na labandera ang asawa ko at mananatiling ganoon hanggang sa mabulok ka. Stella, halika na. Hayaan mo ang baliw na ito rito." Lumabas ang dalawa, bit-bit ang kalahati ng mga pahina ng kwaderno na nakuha ni Stella sa agawan. Naiwang mag-isa si Clara sa gitna ng kanyang maliit na silid. Ang kanyang pisngi ay namumula at kumakabog sa sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang bahaging sinampal ni Anton. Doon, sa gitna ng hapdi, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam, ang paglalaho ng bawat bahid ng awa at pag-ibig na itinago niya para sa kanyang asawa. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog para sa ikabubuti nito, ay tuluyan ng nabura ng isang sampal. Tumayo si Clara ng may bagong lakas. Nilapitan niya ang maliit na altar sa sulok ng silid kung saan naroon ang larawan ng yumaong ama ni Anton. Ito ang lalaking nagligtas sa kanyang ina, ang dahilan ng kanyang 11 taong pagkaalipin sa utang na loob. "Papa!" Bulong niya sa harap ng larawan. Ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. "Sabi mo, ang utang na loob ay binabayaran ng katapatan. 11 taon ko silang binuhat. 11 taon kong ibinigay ang lahat ng talino ko para sa pangalang Hopkins. Ngunit ngayong gabi, ang sampal ng anak mo ang nagputol sa huling kadenang nagtatali sa akin sa inyo." Tumingala si Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. "Bayad na ako, Papa." Mula sa segundong ito, wala na akong utang. Kinuha ni Clara ang natitirang bahagi ng kanyang kwaderno na hindi nakuha ni Stella.
May isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitignan ang mga pahinang iyon. Alam niya ang hindi alam ni Stella at Anton. Ang pormulang ninakaw nila ay kulang ng isang kritikal na sangkap. Isang sangkap na kung wala, ang produktong yon ay magiging isang lason sa halip na lunas. Hinalikan ni Clara ang kanyang daliri at idiniit ito sa larawan ng kanyang ina na nakatago sa loob ng kanyang locket. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng mansyon, tila isang kabanata ng kanyang buhay ang natatapos. At habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin, ang namumulang pisngi, ang magulong buhok, ngunit ang mga matang puno ng apoy, alam niyang hindi na siya muling yuyuko. Simulan niyo na ang pagdiriwang niyo, bulong niya sa dilim. Dahil sa bawat sandaling ginagamit niyo ang pangalan ko para sa kasinungalingan niyo, mas lalo niyo lang hinuhukay ang sarili ninyong libingan. Lumakad siya patungo sa kanyang lumang maleta. Oras na para iwan ang aninong ito at harapin ang liwanag na siya mismo ang lilikha. Hindi na kailangan ng mga salita, Clara. Ang bawat hakbang mo papalayo sa mansyong ito ay ang tanging sagot na dapat nilang marinig mula sa iyo. Ang bulong na ito sa kanyang sarili ay tila isang sumpa habang hinihila ni Clara ang kanyang lumang maleta palabas ng dambuhalang gate ng mga Hopkins. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Ang bawat patak nito ay tumatama sa kanyang balat na tila maliliit na karayom ng yelo. Ngunit sa halip na manginig, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang ginhawa. Ang bigat ng ulan ay mas magaan pa kaysa sa bigat ng 11 taon na binuhat niya sa loob ng bahay na yon. Sa loob ng mansyon, naririnig pa rin ang mahinang tunog ng mga basong nagkakalambugan at ang tawanan nina Anton, Stella at Doña Carmen. Nagdiriwang sila. Nagbubukas sila ng pinakamahaling alak para sa tagumpay ng bagong Hopkins Botanicals. Hindi alam na ang babaeng itinapon nila sa ulan ay ang mismong kaluluwa ng kanilang kayamanan. Ang bawat halakhak ni Stella na umaabot sa labas ay tila isang mantsa sa malinis na gabi, isang pagpapaalala na ang kasakiman ay walang pinipiling biktima. Mahigpit na hinawakan ni Clara ang strap ng kanyang luma at kupas na bag. Sa loob nito, nakatago ang isang maliit na USB drive at ang mga orihinal na dokumento ng patent na may selyo ng gobyerno. Ang katibayan na siya ang nag-iisang Doktora C. Ito ang kanyang tunay na sandata. Hindi ginto, hindi mansyon, kundi ang talinong kailanman ay hindi nila mananakaw sa kanya. Naglakad siya sa gilid ng madilim na kalsada, ang kanyang mga sapatos ay unti-unting napupuno ng tubig. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng dumi sa kanyang damit, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang paningin ay nakapako sa unahan, sa kawalan, hanggang sa isang pares ng nagniningning na ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang bumagal sa kanyang tabi. Isang itim at eleganteng SUV ang huminto. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang lalaki ang sumungaw mula sa loob. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ni Clara ang mga mata ng lalaki, mga matang puno ng pagtataka at isang uri ng paggalang na matagal na niyang hindi nakikita sa sinuman. Miss, sa ganitong kalakas na ulan, mapanganib ang maglakad mag-isa, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado, at may awtoridad. Ngunit hindi ito katulad ng boses ni Anton na palaging may halong pangmamaliit. Hindi sumagot si Clara, nanatili siyang nakatayo. Ang tubig ulan ay dumadaloy mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, mukha siyang isang basang sisiw, isang babaeng talunan sa paningin ng mundo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang lalaki. Bit-bit ang isang malaking itim na payong. Pinayungan niya si Clara, hinaharangan ang bawat patak ng ulan na nais pang dumapo sa babae. Ang bango ng lalaki, amoy ng mamahaling kahoy at malinis na hangin, ay panandali ang naitaboy ang amoy ng luma at amag na dala ni Clara mula sa mansyon.
Ako si Gabriel, pakilala ng lalaki. Ang kanyang kamay ay matatag na nakahawak sa payong, habang ang isa naman ay inabot ang isang malinis na panyo. Huwag kang matakot, nais ko lang tumulong. Tiningnan ni Clara ang panyo. Isang puting tela na may borda ng titik G sa gilid. Dahan-dahan niyang kinuha ito, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa mainit na balat ni Gabriel. Sa maliit na pagtatagpong yun, parang may isang kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Clara. Salamat, maikling tugon ni Clara. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may lalim na naging sanhi ng bahagyang pagkunot ng noo ni Gabriel. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Alok ni Gabriel. Pinagmamasdan niya ang maleta ni Clara at ang namumulang pisngi nito na kahit madilim ay bakas pa rin ang marka ng sampal ni Anton. Isang matinding galit ang dumaan sa mga mata ni Gabriel, bagaman hindi niya ito ipinakita ng direkta. Tumingin si Clara sa malayo, sa direksyon kung saan nagniningning ang mga ilaw ng syudad. Kahit saan, basta malayo sa lugar na ito. Pinagbuksan siya ni Gabriel ng pinto. Nang pumasok si Clara sa loob ng sasakyan, naramdaman niya ang init ng heater at ang lambot ng leather seat. Ito ang karangyaan, ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na isa siyang palamuti. Naramdaman niyang isa siyang tao. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, tumingin si Clara sa side mirror. Ang mansyon ng mga Hopkins ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng kadiliman at ulan. Ang aninong kinamulatan niya sa loob ng 11 taon ay wala na. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Gabriel habang maingat na nagmamaneho. Tumingala si Clara. Ang kanyang refleksyon sa bintana ay hindi na ang Clara na iyakin at sunod-sunuran. Clara, sagot niya. Ngunit sa kanyang isip, isa pang pangalan ang sumigaw ng mas malakas. Doktora C. Tumingin si Gabriel sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror at ngumiti ng tipid. Clara, isang magandang pangalan para sa isang babaeng tila may daladalang buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang tanong ang nanatili sa isip ni Clara habang pinagmamasdan niya ang mga patak ng ulan na naglalaban-laban sa bintana ng sasakyan. Sapat na ba ang talino at galit upang mabuo muli ang isang pusong 11 taong dinurog? Hindi niya alam ang sagot. Ang alam niya lang, bukas, paggising ng araw, hindi na siya ang babaeng nakayuko. Paggising ng araw, sisimulan na niyang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Narito ang tunay na henyo ng Hopkins Botanicals, ang babaeng magdadala sa atin sa bagong era ng kagandahan, si Stella Montenegro. Ang boses ni Anton na umaalingaw-ngaw mula sa telebisyon ay tila isang malakas na huni ng mga bubuyog sa pandinig ni Clara. Nakaupo siya sa isang maliit at lumang silya sa loob ng kanyang maliit na apartment. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa isang mainit na baso ng tsa. Pinapanood niya ang kislap ng mga kamera at ang pagkislap ng mga ilaw na tumatama sa mapanlinlang ng ngiti ni Stella. Suot ng babae ang isang kulay pulang damit na tila sumisimbolo sa dugong kinuha nila mula sa 11 taong pagkatao ni Clara. Thank you, Anton. Wika ni Stella sa harap ng mga reporter. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kababaang loob. Ang Radiance Serum na ito ay bunga ng maraming taon kong pananaliksik. Para ito sa lahat ng babaeng gustong maging maganda at matapang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Pananaliksik? Ang tanging pananaliksik na ginawa ni Stella ay ang paghalughog sa kanyang silid at ang pagnanakaw ng kanyang mga kwaderno. Pinagmasdan ni Clara ang bote ng serum na hawak ni Stella sa screen. Alam niya ang bawat molekula nito. Alam niya ang bawat pagkakamali sa pormulang ninakaw nila. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang opisina na gawa sa salamin at asero, nakatayo si Gabriel sa harap ng kanyang malawak na bintana. Hawak niya ang isang ulat tungkol sa Doktora C.
Sa loob ng maraming taon, ang kanyang kumpanya, ang Valerius Group, ay lihim na sumusubaybay sa mga patent na inilalabas ng misteryosong scientist na ito. Ang mga formula ni Dr. C ang nagligtas sa maraming pharmaceutical projects ni Gabriel, ngunit kailanman ay hindi niya ito nakita ng personal. Find her. Utos ni Gabriel sa kanyang sekretarya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng determinasyon. Ang Hopkins Botanicals ay naglabas ng bagong produkto ngayon. Sinasabi nilang ang babaeng nagngangalang Stella ang utak nito. Pero batay sa mga nakaraang gawa ni Dr. C, hindi ito tugma. May mali sa pormulang inilabas nila. Bumalik ang tingin ni Gabriel sa isang puting panyo na nakapatong sa kanyang mesa. Ang panyong may borda ng G na iniwan ni Clara sa kanyang sasakyan kagabi. Naalala niya ang mga mata ng babaeng yon, isang uri ng talino at pait na hindi matatagpuan sa isang ordinaryong tao. Samantala, sa loob ng laboratorio ng Hopkins, balisa si Anton. Ang mga master files ni Dr. C ay nananatiling nakalock. Sinubukan ng lahat ng kanilang IT experts na pasukin ito, ngunit bigo sila. Huwag kang mag-alala, Anton. Pagpapakalma ni Stella habang hinihimas ang balikat ng lalaki. Nasa akin ang kwaderno niya. Nakuha ko na ang formula. Bakit pa natin kailangan ang mga files na yan? Ang mahalaga, sa akin na nanggagaling ang lahat ng ideya ngayon. Siguraduhin mo lang, Stella. Sagot ni Anton. Ang kanyang noo ay puno ng kulubot. Lahat ng pera natin ay itinaya ko sa produktong ito. Kung magkamali tayo, hihilahin tayo nito sa putikan. Hindi ako magkakamali. Paninigurado ni Stella bagaman sa loob-loob niya ay may kaba dahil hindi niya maintindihan ang ilang mga teknikal na simbolo sa dulo ng pormulang ninakaw niya. Inakala niyang hindi na yon mahalaga. Bumalik ang eksena kay Clara. Ibinaba niya ang kanyang baso ng tsa at binuksan ang kanyang laptop. Ang screen ay nagliwanag, nagpapakita ng isang komplikadong coding system. Sa loob ng 11 taon, hindi lamang chemistry ang pinag-aralan niya. Natuto rin siyang protektahan ang kanyang sarili sa digital na mundo. Isang pindot lang niya, at ang lahat ng access ni Anton sa kanyang mga nakaraang gawa ay tuluyan ng maglalaho. Nagsimulang mag-type si Clara. Ang bawat tunog ng kanyang mga daliri sa keyboard ay tila isang martilyo na bumubuo ng kanyang sariling imperyo. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, isang notification ang lumabas sa kanyang screen. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Subject, isang alok para kay Dr. C. Binuksan ni Clara ang email. Ang mensahe ay nanggaling kay Gabriel Valerius. Dr. C, basa ni Clara sa email, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin. Alam kong hindi si Stella ang utak ng Radiance Serum. Alam ko ang iyong tunay na halaga. Nais kitang makita upang pag-usapan ang hinaharap ng industriyang ito. Huwag mong hayaang ang mga bituin na gawa sa plastik ay lamunin ang iyong tunay na ningning. Sumandal si Clara sa kanyang silya. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang mga bituin sa langit ay pilit na sumisilip sa gitna ng usok ng lungsod. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ngunit handa na ba siyang magpakita sa mundo? Handa na ba siyang harapin ang lalaking nagligtas sa kanya sa ulan? Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang mga daliri sa keyboard upang sumagot. Ngunit bago pa man siya makapagsimula, isang balita sa TV ang muling kumuha ng kanyang atensyon. Ang mukha ni Stella ay muling lumitaw. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang babaeng lumapit sa kanya sa gitna ng press conference at nagsimulang magkamot ng mukha sa harap ng kamera. Miss Stella, bakit biglang namula ang balat ko matapos subukan ng sample nyo? Sigaw ng babae. Ang katahimikan sa paligid ni Clara ay tila naging isang mapanganib na musika. Alam niya ang sagot. Ang pormulang ninakaw ni Stella ay mayroong reactive enzyme na kailangang in-neutralize sa loob ng eksaktong 48 oras. At dahil pinilit nilang ilabas ang produkto ng mabilis,
Ang serum ay naging lason. Ang laro ay nagsisimula na. Bulong ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Ang bawat kislap ng dambuhalang chandelier sa loob ng eksklusibong restaurant na yon ay tila nagpapaalala kay Clara kung gaano kalayo ang kanyang narating mula sa madilim na atik ng mansyon ng mga Hopkins. Nakaupo siya sa harap ni Gabriel, suot ang isang simpleng asul na damit na humuhubog sa kanyang bagong natagpuang kumpiyansa. Hindi ko akalain na ang babaeng iniwan ng ulan sa aking sasakyan ay ang henyong matagal ko nang hinahanap. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na aircon. Doktora si... O dapat ko bang tawaging Clara? Clara na lang, Gabriel, sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Ang Doktora si ay isang pangalang binuo sa loob ng 11 taong pagtatago. Ngunit si Clara, siya ang babaeng handa nang magpakita sa mundo. Humanga si Gabriel sa katapatan ng babae. Inabot niya ang wine glass at dahan-dahang itinaas ito para sa ating bagong simula. Habang nagaganap ang kanilang pagdiriwang, sa kabilang bahagi ng lungsod, tila nasa rurok ng langit sina Anton at Stella. Ang Hopkins Botanicals ay nagpatawag ng isang grand party para sa tagumpay ng kanilang Radiance Serum. Ang mga benta ay umabot sa record-breaking na bilang sa loob lamang ng ilang araw. Sabi ko sa'yo, Anton, ako lang ang kailangan mo. Bulong ni Stella habang sumasayaw sila sa gitna ng bulwagan. Tingnan mo sila. Lahat sila ay humahanga sa akin. Wala na si Clara para humarang sa ningning natin. You are my lucky charm, Stella, sagot ni Anton, na tila lunod na lunod sa tagumpay. Bukod sa ganda mo, ang talinong ipinakita mo sa pormulang ito ang nagligtas sa pamilya ko. Doña Carmen is so proud of you. Sa malayo, nakatingin si Doña Carmen sa dalawa. Puno ng kayabangan ang kanyang mukha habang ipinapakita ang kanyang mga mamahaling alahas sa mga kaibigan. Para sa kanila, ang ginto ay abot kamay na at ang nakaraan ay tuluyan ng nabaon sa limot. Ngunit sa loob ng restaurant, mas malalim ang usapan nina Clara at Gabriel. Napansin ni Gabriel ang mga kamay ni Clara habang hinahawakan nito ang kubyertos. Ang mga daliri ni Clara ay may maliliit na peklat, mga bakas ng matatapang na kemikal mula sa laboratorio at ang magagaspang na gawaing bahay na ipinilit sa kanya ni Doña Carmen. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Clara. Ang kanyang hawak ay magaan, puno ng paggalang, at tila nagbibigay ng init na matagal nang hinahanap ng balat ni Clara. Ang mga kamay na ito, bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat maliit na marka sa balat ni Clara. Dito nagmula ang buhay ng Hopkins Empire. Dito nagmula ang kagandahan ng maraming tao. Ngunit bakit tila ikaw ang hindi pinahalagahan? Naramdaman ni Clara ang pagsikip ng kanyang dibdib. Hindi ito ang uri ng hapdi na dulot ni Anton, kundi isang uri ng emosyon na tila nagbubukas ng mga saradong pinto sa kanyang puso. Sanay na ako sa sakit, Gabriel, tugon ni Clara, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Mula ngayon, Clara, walang sino man ang pwedeng umabuso sa mga kamay na ito, wika ni Gabriel ng may paninindigan. Hinawakan niya ng mas matatag ang kamay ni Clara, hindi bilang isang pag-aari, kundi bilang isang kalasag. I will protect you. Hindi lang bilang business partner, kundi bilang isang taong nakakakita sa tunay mong halaga. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo para sa kanila. Ang musika sa paligid ay naging malabo, at ang tanging naririnig ni Clara ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Ito ang kilig na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay nakikita, at ikaw ay pinoprotektahan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Sa gitna ng kasiyahan sa party ni na Anton, isang malakas na ingay ang bumasag sa katuwaan.
Ang isang tanyag na aktres na kinuha nilang endorser ay biglang sumigaw sa gitna ng entablado. "Ano itong ibinigay niyo sa akin?" Sigaw ng babae. Ang kanyang mukha, na dati ay makinis, ay nagsisimulang magkaroon ng malalaking pulang pantal. Ang hapdi! Parang nasusunog ang balat ko. Napatigil ang musika. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat isa na sumubok ng sample ng serum sa kanilang mga kamay ay nagsimula na ring makaramdam ng matinding pangangati. Ang mga tawa ni Stella ay napalitan ng gulat at takot. Ang gintong pangarap ay nagsisimulang maging isang bangungot. Sa restaurant, nakatanggap si Clara ng isang mensahe sa kanyang telepono mula sa kanyang lihim na source sa loob ng kumpanya ni Anton. Binasa niya ito at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagsisimula na ang epekto, wika ni Clara kay Gabriel. "Handa ka na ba sa susunod na hakbang?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Tumingala si Clara. Ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Ang lason ay nasa loob na ng kanilang sistema, Gabriel. Ngayon, hayaan nating panoorin ang kanilang mundo na gumuho dahil sa sarili nilang kasakiman. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Anton. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang pinakikinggan ang ulat mula sa kanilang laboratorio. Ang radiance sa serum ay hindi nagbibigay ng ningning. Ito ay nagbibigay ng pinsala na hindi mabubura ng kahit anong salapi. "Anong ginawa mo sa formula, Stella? Bakit umaapaw ang mga reklamo at banta ng demanda sa mesa ko?" Ang boses ni Anton ay tila isang nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang marangyang opisina. Ang silid na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila naging isang maliit na hawla. Sa kanyang harap, ang mga papeles ng stock market ay nagpapakita ng isang malupit na katotohanan. Bumagsak ang halaga ng kumpanya ng 30% sa loob lamang ng isang araw. Si Stella, na dati ay punong-puno ng kayabangan, ay nanginginig habang nakasandal sa pader. Ang kanyang pulang labi ay nangangatog at ang kanyang mga mata ay mailap. "Hindi ko alam, Anton. Sinunod ko naman ang bawat salitang nakasulat sa kwaderno ni Clara. Baka sinadya niyang ibigay sa akin ang maling formula. Sinabotahe niya tayo." "Sinabotahe?" Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Anton habang hinahawi niya ang mga gamit sa kanyang mesa. Dahilan upang magbagsakan ang mga ito sa sahig sa isang magulong ingay. "Pinalayas natin siya na walang dala. Sinampal ko siya sa harap mo. At ngayon, sasabihin mong kasalanan pa rin niya ang katangahan mo?" Pumasok si Doña Carmen sa silid. Ang kanyang mukha ay maputla at walang bakas ng dati niyang kakinisan. "Anton, tigilan niyo na ang pagsisihan. Ang mga investors ay nagkakagulo na sa labas. Kung hindi natin ito maayos, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo. Ang mansyon, ang mga kotse, ang pangalan natin, lahat yan ay mawaway parang bula." Sa gitna ng kaguluhang ito, palihim na lumapit si Stella sa computer ni Anton. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw. Sinusubukang burahin ang kanyang pangalan sa lahat ng mga digital na dokumento na nag-uugnay sa kanya sa produksyon ng palpak na serum. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding takot. Isang larawan ng isang magnanakaw na sinusubukang itago ang kanyang mga bakas bago pa siya tuluyang mahuli. Ito ang tunay na kulay ni Stella. Isang taong handang maglaglag ng iba para lamang maisalba ang sariling balat. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, isang kakaibang kapayapaan ang namamayani. Sa loob ng isang state-of-the-art na laboratorio na ipinatayo ni Gabriel para kay Clara, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng mga makabagong makina at ang banayad na paghinga ni Clara. Nakatayo si Clara sa harap ng isang glass tube, maingat na pinagmamasdan ang reaksyon ng isang bagong natural na extract. Ang kanyang mukha ay maliwanag, puno ng focus at walang bakas ng pagod. Dito,
Sa gitna ng siyensya at katahimikan, nahanap niya muli ang kanyang sarili. Hindi na siya ang labanderang nasisigawan, kundi ang henyong kinatatakutan ng kanyang mga kaaway. Nakasilip si Gabriel mula sa labas ng salamin. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Clara. May isang malalim na paghanga at hindi maipaliwanag na lambot sa kanyang mga mata. Para kay Gabriel, si Clara ay tila isang bituin na matagal na nakatago sa likod ng makapal na ulap, at ngayong lumabas na ito, handa siyang gawin ang lahat upang hindi na ito muling magdilim. Pumasok si Gabriel sa loob, dala ang isang maliit na tray ng prutas. Masyado ka nang nagpapakapagod, Clara. Kailangan din ng utak mo ang pahinga. Napalingon si Clara at isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Gabriel. Ngayon ko lang naramdaman na ang pagtatrabaho ay hindi pala dapat maging isang pasanin, kundi isang sining. Dahil ngayon, ginagawa mo ito para sa iyong sarili at hindi para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sagot ni Gabriel. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Clara. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit. Ang init ng katawan ni Gabriel ay tila nagbibigay ng karagdagang lakas kay Clara. Balita ko, nagkakagulo na sa Hopkins Botanicals. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay may halong pait at katuwaan. Ang mga stocks nila ay patuloy na bumabagsak. Si Anton ay desperado na. Desperado ang mga taong walang pundasyon, Gabriel. Sagot ni Clara habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang mga gamit sa mesa. Inakala nila na ang formula ang nagpapatakbo sa kumpanya. Hindi nila alam ang katapatan at puso ng lumikha nito ang tunay na lakas. Bumalik ang eksena sa opisina ni Anton. Nakaupo siya sa kanyang silya, hawak ang kanyang ulo. Ang bawat tawag mula sa media ay tila isang hampas ng martilyo sa kanyang sentido. Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang imahe ni Clara, ang babaeng palaging naroon upang ayusin ang kanyang mga pagkakamali, ang babaeng palaging may solusyon sa bawat krisis. Isang mapanganib na ideya ang nabuo sa isip ni Anton. Kung si Clara ang tunay na Doktora C, siya lang din ang makakapagligtas sa kumpanya. Ngunit alam niyang hindi na babalik si Clara ng kusa. Kailangan niya itong pilitin. Kailangan niyang gamitin ang huling alas na mayroon siya, ang kasinungalingan. Hanapin niyo ang babaeng yon. Utos ni Anton sa kanyang mga tauhan sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng puot at desperasyon. Dalhin niyo siya sa akin, kahit anong mangyari. Kung ayaw niyang tumulong, gagawin natin siyang scapegoat. Sasabihin natin sa publiko na siya ang sadyang naglagay ng lason sa formula para maghiganti sa akin. Kailangan niyang akuin ang lahat ng ito. Siguraduhin ninyong hindi makakatakas ang babaeng iyon. Kailangan natin siya para linisin ang kalat na ito. Ang sigaw ni Anton sa kanyang mga tauhan ay tila isang desperadong huni ng isang hayop na nasusukol. Ngunit sa bawat lumang eskinita at bawat sulok ng syudad na hinalughog nila, tanging katahimikan ang sumasagot sa kanila. Nang marating ng mga tauhan ni Anton ang dating apartment ni Clara, ang bumungad sa kanila ay isang malaking karatula ng Valerius Group. Ang gusali ay binili na ni Gabriel at ang lahat ng bakas ni Clara ay binura na ng isang mas makapangyarihang kamay. Dahil sa kawalan ng pagpipilian, nagpasya si Anton na gawin ang huling bagay na labag sa kanyang yabang, ang lumapit sa kanyang pinakamalaking karibal. Sa loob ng marangyang lobby ng Valerius Group, naglalakad si Anton ng may pilit na awtoridad. Bagaman ang kanyang suot na mamahaling suit ay tila hindi na kayang itago ang kanyang pangangatog. Nang makapasok siya sa opisina ni Gabriel, sinalubong siya ng isang lamig na mas matindi pa sa aircon ng gusali. Nakatayo si Gabriel sa harap ng kanyang malawak na bintana, nakatalikod kay Anton. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na pader na gawa sa asero. Gabriel, alam kong hindi tayo magkasundo, pero kailangan nating mag-usap bilang mga negosyante. Wika ni Anton, ang kanyang boses
ay may halong pilit na pagkakaibigan. Nabalitaan kong hawak mo ang misteryosong Doktora C. Kailangan ko siyang makausap. Ang kumpanya ko ay nasa panganib at ang pangalan ng tatay ko ay nakasalalay dito. Magbayad ako ng kahit magkano, basta ipahiram mo siya sa akin. Dahan-dahang humarap si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na tumatama ng diretso sa konsensya ni Anton. Hindi ko pinapahiram ang mga tao, Anton. Lalo na ang isang henyo na tinrato ninyong parang basura. Ano ang ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Anton. Negosyo lang ito, Gabriel. Huwag mong lagyan ng emosyon. Negosyo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Humakbang siya palapit, dahilan upang mapaatras si Anton nang hindi nito namamalayan. Hindi ako nag-i-invest sa isang kumpanyang nagnanakaw ng intelektual na pag-aari ng iba. At lalong hindi ako nakikipag-usap sa isang lalaking hindi kayang rumespeto sa sarili niyang asawa. Sa kabilang silid, na hinihiwalay lamang ng isang makapal na glass door, nakatayo si Clara. Naririnig niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Anton. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagpapatakbo sa kanyang buong buhay, ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay. Naramdaman ni Clara ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila bumalik siya sa gabing sinampal siya nito. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napakapit siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng takot, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Agad nitong napansin ang pamumutla ni Clara. Hindi nag-atubili si Gabriel. Lumapit siya at inilagay ang kanyang malaki at mainit na palad sa balikat ni Clara. Ang haplos na yon ay tila isang kuryenteng nagbalik ng kanyang malay. Huminga ka ng malalim, Clara. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang kalasag na humaharang sa ingay ni Anton mula sa labas. Narito ako. Hindi ka na niya mahahawakan pa. Hinding-hindi. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang kabilang kamay sa likod ni Clara. Inaalalayan ito ng may matinding pag-iingat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang isang uri ng kaligtasan na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya ni Anton. Ang amoy ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan at ang init ng proteksyon nito ay nagtunaw sa yelo ng kanyang takot. Humarap muli si Gabriel sa glass door kung saan nakikita si Anton na pilit na sumisilip. Pinindot ni Gabriel ang intercom. Security! Pakilabas ang bisitang ito at siguraduhin ninyong hindi na siya makakaapak muli sa loob ng aking kumpanya. He is trespassing on sacred ground. Gabriel! Hindi pa tayo tapos! Sigaw ni Anton habang hinahawakan siya ng dalawang malalaking gwardya sa magkabilang braso. Clara, alam kong nariyan ka. Hindi mo ako matatakasan. Utang mo sa amin ang buhay mo. Pinanood ni Clara mula sa salamin ang pagkaladkad kay Anton palabas ng lobby. Ang lalaking dati ay tila isang higante, sa kanyang paningin ay mukhang isang maliit at kaawa-awang insekto sa ilalim ng kapangyarihan ni Gabriel. Nang tuluyan nang mawala si Anton, humarap si Clara kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Salamat, Gabriel. Pabulong na wika ni Clara. Huwag kang magpasalamat sa paggawa ko ng tama, Clara. Sagot ni Gabriel. Inabot niya ang mukha ni Clara at dahan-dahang pinunasan ang isang patak ng luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ikaw ang aking partner at higit sa lahat, ikaw ay isang babaeng karapat-dapat na ipaglaban. Magpahinga ka na muna. Hayaan mong ako ang maging kalasag mo sa digmaang ito. Tumango si Clara at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya mag-isa. Ang unos ay nasa labas pa rin, ngunit sa loob ng mga bisig ng proteksyon ni Gabriel, natagpuan niya ang kanyang unang tunay na tahanan. Walang utang na loob na anak ang hindi tatanaw sa pinanggalingan niya, Anton.
Gamitin mo ang alaala ng tatay mo. Gamitin mo ang utang niya sa atin. Hindi siya pwedeng tumanggi. Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang lasong dahan-dahang kumakalat sa loob ng kanilang madilim na sala. Ang mansyong dati ay puno ng liwanag at tawanan ay tila isang libingan na ngayon. Ang mga kasangkapan ay nababalot na ng alikabok at ang mga katulong ay isa-isang nagsisialisan. Hawak ni Anton ang kanyang sentido, ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pait. Alam niya ang gagawin. Ang pag-ibig ni Clara sa kanyang ina at ang respeto nito sa yumaong ama ni Anton ang tanging baraha na natitira sa kanya. Kinabukasan, sa tapat ng gusali ng Valerius Group, huminto ang isang kotseng luma at gasgas ang pintura. Isang malaking kaibahan sa marangyang buhay na nakasanayan ni Anton. Paglabas ni na Clara at Gabriel mula sa lobby, agad silang hinarang ni Anton. Ang kanyang hitsura ay gulanit, ang polo ay hindi nakaplansa, at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat. Clara! Clara! Mag-usap tayo! Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na pagsusumamo. Napatigil si Clara. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang tila mga tanikala ng nakaraan na pilit siyang hinihila pabalik. Humigpit ang kapit niya sa braso ni Gabriel. Napansin ito ni Gabriel at agad siyang humakbang sa harap ni Clara. Tila isang pader na hindi matitibag. Ano na naman ito, Anton? Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa iyo sa opisina? Malamig na tanong ni Gabriel. Ngunit hindi siya pinansin ni Anton. Nakatitig lang siya kay Clara. Ang kanyang mukha ay nag-iba ng anyo. Naging maamo, malungkot, tila isang biktima ng tadhana. Clara, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Aminin ko. Nasistress lang ako sa kumpanya kaya ko nagawa ang mga bagay na yon. Pero pamilya pa rin tayo, hindi ba? Naalala mo ba ang papa? Naalala mo ba kung paano kanya itinuring na sariling anak? Paano mo nagagawang talikuran ang pamilyang nagligtas sa'yo noong wala kang sandigan? Ang bawat salita ni Anton ay tila isang maingat na binuong patibong. Ito ang sining ng manipulasyon na 11 taong nagkulong kay Clara. Clara, kailangan ka ng kumpanya. Kailangan ka ni Mama. Nagkakasakit na siya dahil sa nangyayari. Bumalik ka na. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayong muli. I'll make it up to you. I promise. Pagpapatuloy ni Anton, dahan-dahang humahakbang palapit ang kanyang kamay ay nakalahad tila nag-aanyaya. Tumingin si Clara sa mga mata ni Anton. Nakita niya ang pamilyar na kislap ng kasinungalingan sa likod ng mga pekeng luha. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng utang na loob. Ang pamilyang sinasabi mo, Anton, ay ang pamilyang nanira sa akin. Ang boses ni Clara ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ang utang ko sa papa mo ay binayaran ko na ng 11 taon ng aking buhay, ng aking talino, at ng aking katahimikan. Wala na akong pamilya sa inyo, Anton. Ang pamilyang kilala ko ay patay na kasabay ng huling sampal na ibinigay mo sa akin. Anong sabi mo? Ang pagbabalat kayo ni Anton ay biglang naglaho. Ang maamong muka ay napalitan ng matinding puot. Humakbang siya ng mabilis at tinangkang hablutin ang braso ni Clara. Akin ka, Clara. Asawa kita. Wala kang karapatang talikuran ako. Ngunit bago pa dumapo ang kanyang mga daliri sa balat ni Clara, isang matigas na kamay ang sumunggab sa kanyang braso. Si Gabriel. Ang kanyang pagkakahawak kay Anton ay tila isang bakal na sipit. Hindi gumagalaw. Hindi matitinag. Binalaan na kita, Anton. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng panganib. Hawakan mo siya ulit at sisiguraduhin kong iyon na ang huling beses na maigalaw mo ang kamay na yan. Gamit ang isang mabilis na galaw, binaligtad ni Gabriel ang braso ni Anton, naging sanhi upang mapayuko ang huli sa sakit. Walang dugo,
Walang ingay ng pagkabasag, ngunit ang bawat kalamnan ni Anton ay tila sumigaw sa tindi ng presyur. Binitawan siya ni Gabriel ng may pandidiri, dahilan upang mapaatras si Anton at halos matumba sa kalsada. Sa malayo, sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, nakatingin si Stella. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa leather na manibela. Nakita niya kung paano nagmakaawa si Anton kay Clara. Nakaramdam siya ng matinding selos at galit, hindi dahil mahal niya si Anton, kundi dahil napagtanto niyang sa paningin ni Anton, isa lamang siyang pansamantalang kapalit, at ang tunay na kailangan ng lalaki ay ang katalinuhan ni Clara. Magbabayad kayong lahat, bulong ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang balak habang mabilis niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan papalayo. Nang makabalik si Anton sa mansyon, sinalubong siya ni Doña Carmen na may hawak na isang puting sobre. Ang kamay ng matanda ay nanginginig. "Ano ito, ma?" tanong ni Anton. Kinuha ang sobre. Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. Isang subpuena, isang utos. Mula sa korte para sa isang malakihang kaso ng fraud, intelektual na pagnanakaw at panloloko sa mga mamimili. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay pansamantalang ipapa-freeze ng gobyerno. Ang papel ay dahan-dahang nalaglag mula sa mga kamay ni Anton patungo sa maruming sahig. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kapangahasang ginamit nila upang apihin ang isang babaeng walang kibo ay siya ring naging sandata na puputol sa kanilang marangyang buhay. Ang bawat paghatak ng dilaw na tape sa paligid ng malaking gate ng mansyon ay tila isang malakas na sampal sa dangal ng mga Hopkins. Ang mga awtoridad ay isa-isang naglabas ng mga gamit. Bawat hakbang nila ay nag-iiwan ng gasgas sa makintab na sahig na dati ay maingat na pinupunasan ni Clara araw-araw. Ang mansyong ito, na dating simbolo ng kapangyarihan ni Anton, ay isa na lamang ngayong malaking hawla ng kahihiyan. Sa loob ng magulong sala, ang sigawan ni na Doña Carmen at Stella ay mas masahol pa sa ingay ng anumang bagyo. "Ikaw ang nagdala ng malas sa pamilyang ito." Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang itinuturo si Stella. "Hampas lupa ka rin pala na nagpapanggap na mayaman. Dahil sa'yo, kinuha ng bangko ang lahat ng alahas ko. Dahil sa kaplastikan mo, nawala ang lahat. At sino ka para magsalita ng ganyan, Doña Carmen?" Tugon ni Stella. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalang galang. "Pare-pareho lang tayong nakikinabang sa talino ni Clara. Huwag kang magmalinis dahil ikaw ang unang humiling na palayasin siya dahil akala mo ay wala na siyang silbi." Lumabas si Anton mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang buhok ay magulo. Nang marinig niya ang pagtatalo ng dalawa, isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. "Tigil na!" sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay wala ng awtoridad. "Stella, paano mo nagawang lokohin ako? Sabi mo, alam mo ang formula. Sabi mo, ikaw ang bagong pag-asa ng kumpanya." Humakbang si Anton palapit at, sa gitna ng matinding emosyon, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Stella. Hindi ito katulad ng sampal niya kay Clara na puno ng pangmamaliit. Ang sampal na ito ay puno ng desperasyon. "Sana, hindi ko na lang iniwan si Clara para sa'yo," wika ni Anton. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng pagsisisi. "Si Clara, siya ang lahat. At ikaw, Stella, isa ka lang basura na nakadamit ng seda." Hindi na sumagot si Stella. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at matalim. Sa halip na umiyak, dahan-dahan siyang tumalikod at pumasok sa silid ni Anton. Doon, habang nagkakagulo ang mag-ina sa labas, mabilis niyang binuksan ang lihim na vault ni Anton. Gamit ang code na matagal na niyang ninakaw ang tingin, nilimas niya ang lahat ng natitirang pera at mga diamante na hindi pa nakukuha ng mga awtoridad.
Sa kanyang isip, wala siyang pakialam kung mabulok sa kalsada si Anton basta't meron siyang sapat na yaman para magsimulang muli sa ibang bansa. Samantala, malayo sa kaguluhang iyon, ang laboratorio ni Clara ay balot ng isang mahiwagang katahimikan. Ang amoy ng lavender at sariwang halaman ay humahalo sa amoy ng mga bagong sangkap na kanyang pinag-aaralan. Nakatayo si Gabriel sa tabi ni Clara. Pinapanood ang bawat maingat na galaw ng babae. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na lalagyan ng cream na kapapasa lang sa lahat ng safety tests. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Clara. Inilapat ang kanyang mga daliri sa likod ng palad nito. Ito ang amoy ng tagumpay mo, Clara. Bulong ni Gabriel. Ibinaba niya ang kanyang ulo at banayad na hinagkan ang mga dulo ng daliri ni Clara. Wala ng lason, wala ng panloloko, puro at tapat, katulad mo. Naramdaman ni Clara ang isang mainit na bugso ng emosyon. Ang kilig na naramdaman niya ay hindi lamang dahil sa haplos ni Gabriel, kundi dahil sa respeto na kalakip nito. Sa unang pagkakataon, ang kanyang talino ay hindi ginamit para sa ibang tao, kundi kinilala bilang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Salamat sa paniniwala sa akin, Gabriel. Wika ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng puting ilaw ng lab. Hindi mahirap maniwala sa isang bituin, Clara. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay puno ng katapatan. Handa ka na ba para sa bukas? Ang buong mundo ay naghihintay na makilala ang tunay na Doktora C. Tumango si Clara. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit ni na Anton at Stella. Ang laso ng inggit na pumatay sa Hopkins Empire ay ang siya ring naging gamot upang mabuhay ang kanyang bagong pag-asa. Ngunit sa labas ng kanilang payapang mundo, ang huling yugto ng karma ay naglalakad na. Habang mabilis na tumatakas si Stella, bit-bit ang pera, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa dulo ng kalsada. Ang imbestigasyon para sa panloloko sa publiko ay hindi lamang kay Anton nakatutok, kundi pati na rin sa babaeng nagpanggap na utak ng lahat ng kasamaan. Ang bawat kislap ng dambuhalang chandelier sa loob ng bulwagan ng Marangyang Hotel na iyon ay tila mga bituing nagnanais sumaksi sa isang kasaysayan. Ang hangin ay amoy mamahaling bulaklak at pabango, at ang tunog ng banayad na musika mula sa mga biolin ay bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ito ang gabing itinakda para sa muling pagsilang. Sa gitna ng karamihan, 2 tao ang pilit na sumisingit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis sa kabila ng lamig ng lugar. Si Anton at Doña Carmen, suot ang kanilang mga pinakamagarang damit na natitira, ay nag-gate crash sa kaganapan. Ang kanilang mga mata ay mailap, naghahanap ng sinumang kakilala na maaari nilang mautangan o mahinga ng tulong. Ang kanilang dating kayabangan ay napalitan ng isang desperadong anyo na tila mga aninong naliligaw sa liwanag. Kailangan nating mahanap si Gabriel, bulong ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Siya lang ang makakapigil sa pag-ilit ng bangko sa mansyon natin bukas. Huwag kang mag-alala, ma, sagot ni Anton. Bagaman ang kanyang sariling kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Kapag nakita tayo ni Clara rito, tiyak na lalambot ang puso niya. Hindi niya matitiis ang pamilyang nagbigay sa kanya ng pangalan. Biglang huminto ang musika. Ang lahat ng atensyon ay natuon sa gitna ng entablado, kung saan ang isang spotlight ay tumama sa host ng programa. Ladies and gentlemen, wika ng host, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayong gabi, tatapusin na natin ang misteryo. Ipinapakilala ang utak sa likod ng mga pormulang nagpabago sa industriya ng kagandahan. Ang tunay at nag-iisang Doktora C. Bumukas ang malaking pinto sa gilid ng entablado. Ang lahat ay tila napigilan ang paghinga. Isang babae ang dahan-dahang lumakad papasok. Ang bawat hakbang ng kanyang gintong sapatos ay tila isang matatag na deklarasyon ng kanyang bagong kapangyarihan. Si Clara, suot ang isang elegante at kumikinang na gintong gown
na tila humahabi ng liwanag sa paligid niya, ay pumasok habang akay-akay ni Gabriel. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Hindi na siya ang babaeng amoy kusina at may kulubot na mga kamay. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. Ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng dignidad. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talinong kailanman ay hindi na muling maitatago. Napatulala si Anton. Ang kanyang baso ng alak ay muntik ng malaglag mula sa kanyang kamay. Ang babaeng nasa harap niya ay ang babaeng kanyang minaliit, sinampal at pinalayas. Ngunit ngayon, tila siya ay isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Clara, ang tanging lumabas sa bibig ni Anton, isang bulong na puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagkamangha. Nang matapos ang formal na pagpapakilala, ang mga tao ay nagpalakpakan. Lumapit ang mga media at mga sikat na negosyante upang batiin ang bagong bituin ng industriya. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na sumingit si Anton at Doña Carmen hanggang sa marating nila ang harap ni Clara at Gabriel. "Clara!" sigaw ni Anton. Sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid. Napatigil si Clara. Dahan-dahan siyang humarap sa kanyang dating asawa. Wala siyang ipinakitang galit, wala ring pait. Tanging isang malamig at payapang tingin ang ibinigay niya. "Clara, salamat sa Diyos at nahanap ka namin." Pagpapatuloy ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsusumamo. Lumapit siya at tinangkang hawakan ang kamay ni Clara. "Mahal ko, alam kong nagkamali ako, pero tingnan mo, kailangan ka ng pamilya natin, ang kumpanya, ang mansyon. Malapit na silang mawala. Tulungan mo kami, asawa kita, hindi ba? Magbalik ka na sa atin." Napangiti si Clara, isang ngiti ng tunay na awa. Tiningnan niya ang mga taong nakapaligid, ang mga kamera na nakatutok sa kanila, bago muling ibinalik ang tingin kay Anton. "Ako si Clara Hopkins." Wika niya sa harap ng microphone na hawak pa rin niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "At sa harap ninyong lahat, nais kong linawin ang isang bagay. Wala akong pamilya sa mga taong nagnakaw ng aking dangal at talino sa loob ng 11 taon. Ang natitirang utang na sinasabi ninyo ay matagal ko nang binayaran ng aking mga luha at pananahimik habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman na ako ang lumikha. Clara, huwag kang ganyan. Ako ang biyenan mo." Sabat ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa kahihiyan. "Kayo ay isang paalaala ng madilim na bahagi ng aking nakaraan na hindi ko na muling babalikan." Sagot ni Clara. Tumingin siya kay Gabriel na agad na tumango sa mga security guards. Ang gabing ito ay para sa katotohanan at ang katotohanan ay malaya na ako sa inyo. "Security, pakidala ang mga taong ito sa labas." Malamig na utos ni Gabriel. Hindi sila kasama sa listahan ng mga panauhin. They are no longer part of this world. Pinanood ng lahat ang pagkaladkad ng mga security guards kina Anton at Doña Carmen palabas ng marangyang bulwagan. Ang mga kislap ng kamera ay walang humpay sa pagkuha ng kanilang kahihiyan, ang pagbagsak ng mga mapangapi sa harap ng buong mundo. Nang mawala na sila, humarap si Clara kay Gabriel. Isang tunay at mapayapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bigat na binitbit niya sa loob ng 11 taon ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang pakiramdam ng tagumpay na hindi matutumbasan ng anumang salapi. Ang bawat hakbang sa maruming eskinita na yon ay tila isang parusa para sa mga paa ni Doña Carmen na nakasanayan ang malalambot na alpombra ng mansyon, ang amoy ng kanal, ang ingay ng mga batang nagtatakbuhan, at ang init na nagmumula sa mga dikit-dikit na bubong na yari sa luma. At kinakalawang na yero ay tila isang masamang panaginip na hindi nila magising-gising. "Anton, hindi ko na kaya rito. Ang dumi, ang sikip. Hindi ako makahinga." Reklamo ni Doña Carmen habang sapo ang kanyang dibdib. Nakaupo siya sa isang lumang silya na yari sa plastik
sa loob ng isang maliit na kwarto na ngayon ay nagsisilbi nilang tahanan. Ma, wala na tayong magagawa. Ito lang ang kayang bayaran ng huling pera na nakuha ko bago i-freeze ang lahat. Sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng dating sigla. Nakatayo siya sa tapat ng maliit na bintana, nakatingin sa labas, kung saan makikita sa malayo ang isang dambuhalang billboard. Sa billboard na yon, naroon ang mukha ni Clara, maliwanag, maganda, at may pamagat na The Future of Natural Healing. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Anton sa kanyang puso. Bawat segundo ng kanilang paghihirap ay tila isang paalala ng kanyang mga pagkakamali. Ang sutlang polo na suot niya ay punit na sa kilikili. At ang kanyang mga sapatos na Louis Vuitton ay nababalutan na ng putik. Ito ang utang na loob na palagi nilang isinusumbat kay Clara. Ngayon, sila naman ang nakabaon sa utang sa mundong dati ay kanilang minaliit. Samantala, sa isang dalampasigan na malayo sa ingay ng lungsod, nakaupo sina Clara at Gabriel sa isang puting buhanginan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan ni Clara. Dahan-dahang ipinatong ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ramdam niya ang tibay at init ng katawan ng lalaki. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang niya naramdaman na ang katahimikan ay hindi pala nakakatakot. Salamat sa pagdadala sa akin dito, Gabriel, bulong ni Clara. Pakiramdam ko, sa bawat hampas ng alon, ay unti-unting tinatangay ang mga alaala ng 11 taong dilim. Nararapat ka sa kapayapaan, Clara, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay banayad. Inabot niya ang kamay ni Clara at dahan-dahang pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Hindi ka lang isang magaling na scientist, isa kang babaeng may napakagandang kaluluwa. At nangangako ako, hinding-hindi ko hahayaang mapuwing muli ang mga mata mo. Tumingala si Clara at tiningnan si Gabriel. Ang kilig na gumagapang sa kanyang puso ay kakaiba. Ito ay hindi dala ng kaba, kundi dala ng katiyakan. Hinawakan ni Gabriel ang isang hibla ng buhok ni Clara at inilagay ito sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanatili sa balat ni Clara ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Alam mo ba, Gabriel, panimula ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Noong nasa mansyon ako, ang tanging pangarap ko lang ay matapos ang araw nang walang sumisigaw sa akin. Pero ngayon, ang pangarap ko ay magsimula ang bawat araw na ikaw ang kasama ko. Ngumiti si Gabriel, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Kung gayon, pareho tayo ng pangarap. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang mensahe ang dumating mula sa kanyang head of security. Nahanap na nila si Stella, wika ni Gabriel matapos basahin ang mensahe. Nahuli siya sa airport habang sinusubukang lumipad patungong Singapore, dala ang mga nakaw na alahas at pera ni Anton. Kasalukuyan na siyang nasa kustodya ng mga pulis. Huminga ng malalim si Clara. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagbagsak ni Stella, kundi isang uri ng pagsasara, closure. Ang bawat tao na naging bahagi ng kanyang paghihirap ay isa-isa nang nahaharap sa kanilang sariling mga anino. Tapos na ang lahat, Gabriel, wika ni Clara. Hindi pa, Clara, sagot ni Gabriel habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka sa mukha ni Clara. Dahil ang tunay na buhay mo, ang buhay nating dalawa, ay ngayon pa lamang magsisimula. Hindi ba nakakatawa, Clara? Ang inaakala mong bayani, siya palang pumatay sa pangarap ng iyong ama. Ang mga salitang ito, mula sa isang hindi kilalang tawag sa telepono, ay tila isang kidlat na gumuhit sa gitna ng payapang umaga ni Clara. Nakatayo siya sa veranda ng kanyang bagong opisina. Hawak ang isang tasa ng kape na biglang naging kasing pait ng abo. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng panunuya.
ang abogado ni Stella na may dalang mensaheng mula sa loob ng rehas. Sa loob ng 11 taon, ang tanging nagpapanatili kay Clara sa mansyon ng mga Hopkins ay ang pasasalamat. Ang paniniwalang ang yumaong ama ni Anton ang nagligtas sa kanyang ina at nagpaaral sa kanya noong sila ay wala nang makain. Ang utang na loob na ito ang naging kadenang pumulupot sa kanyang leeg, na nagpilit sa kanya na tanggapin ang bawat sampal at bawat pang-aapi. Dahan-dahang ibinaba ni Clara ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesang gawa sa salamin. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa matigas na ibabaw ay tila isang hudyat ng pagguho ng kanyang buong mundo. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang bawat alaala ng kanyang ama, isang simpleng chemist na namatay sa kalungkutan at kahirapan, ay biglang nagkaroon ng bagong kulay, isang kulay ng pagtataksil. Pumasok si Gabriel sa silid, bitbit ang isang bungkos ng mga bulaklak. Agad na napansin ng lalaki ang paninigas ng balikat ni Clara at ang pamumutla ng mukha nito. "Clara, anong nangyari?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Mabilis niyang inilapag ang mga bulaklak at lumapit sa babae. Hindi nakapagsalita si Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang mga ito ay nagsisimulang mapuno ng mga luhang hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa isang nag-aapoy na galit. "Gabriel, ang patent ng Hopkins Botanicals, ang kauna-unahang formula na nagpayaman sa kanila," pabulong na wika ni Clara. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Nahanap mo ba kung saan talaga iyon nanggaling?" Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng lungkot na tila kinukumpirma ang kinakatakutan ni Clara. "Clara, kasalukuyan pa ring tinitignan ng mga investigador ko ang mga lumang dokumento ng tatay ni Anton. Pero may mga ulat na nagsasabing ang tatay mo ay dating empleyado sa laboratorio ng pamilya Hopkins bago siya pumanaw." Isang mapait na halakhak ang lumabas sa mga labi ni Clara. "Hindi siya empleyado, Gabriel. Siya ang utak. Ninakaw nila ang kanyang gawa. Hinayaan nila siyang mamatay sa hirap. At pagkatapos ay kinuha nila ako para gawing alipin sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtulong. Ang utang na loob na ipinambubusal nila sa akin ay isang malaking kasinungalingan." Dahil sa tindi ng emosyon, muntik nang mabitawan ni Clara ang kanyang tasa. Ngunit mabilis na sinalo ni Gabriel ang kanyang mga kamay. Naramdaman ni Clara ang init ng palad ni Gabriel, isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kanyang damdamin. "Clara, tignan mo ako." Utos ni Gabriel, ang kanyang boses ay matatag. Kung totoo man ang sinasabi ni Stella, hinding-hindi natin sila hahayaang makatakas. Ang katarungang matagal nang ninakaw sa tatay mo ay ibabalik natin. Ngunit kailangan mong maging matatag. Huwag kang magpalamon sa galit na gusto nilang maramdaman mo. Isinandal ni Clara ang kanyang noo sa dibdib ni Gabriel. Naririnig niya ang mahinahon at siguradong tibok ng puso ng lalaki. Sa loob ng 11 taon, naniwala siya na siya ay isang pulubi na binigyan ng pagkakataon. Ngunit ngayon, napagtanto niya na siya pala ang tunay na may-ari ng lahat ng kinuha nila. "Kailangan kong makausap si Doña Carmen," wika ni Clara, matapos ang matagal na katahimikan. "Samahan kita," alok ni Gabriel. "Hindi, Gabriel. Kailangan ko itong gawin ng mag-isa. Kailangan kong makita sa kanyang mga mata ang huling bakas ng kanilang kasinungalingan bago ko sila tuluyang ibaon sa limot." Nang hapong iyon, nagtungo si Clara sa maliit at madilim na paupahan ni na Anton sa eskinita. Ang amoy ng basura at ang ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay ay tila naging background music sa kanyang pagdating. Nakaupo si Doña Carmen sa harap ng isang maliit na electric fan, mukhang pagod at tila tumanda ng 10 taon. "Clara, anong ginagawa mo rito? Narito ka ba para pagtawanan kami?" tanong ng matanda.
Pilit pa ring ibinabalik ang kanyang dating kayabangan. Narito ako para sa katotohanan, Doña Carmen. Sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng maliit na kwarto. Ang formula ni Papa, ang formulang ninakaw ng asawa mo. Sabihin niyo sa akin, gaano niyo katagal pinagplanuhan na gawin akong alipin para hindi ko matuklasan ang pagnanakaw niyo? Ang mukha ni Doña Carmen ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang akala mo ba ay aksidente lang ang pagkamatay ng tatay mo, Clara? Ang akala mo ba ay sakit lang ang pumatay sa kanya habang kami ay nagpapakasasa sa yaman? Ang boses ni Anton ay gumaralgal, tila isang luma at kalawanging makina na pilit pinatatakbo. Hawak niya ang isang madilaw at lumang sobre na may mga mantsa ng tuyong dugo, isang labi ng nakaraang pilit ibinaon sa limot ng mga Hopkins. Sa loob ng maliit at mapanghing paupahan na yon, ang hangin ay tila nawalan ng oksiheno. Napakapit si Clara sa gilid ng isang bakbak na lamesa. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa kahoy habang ang kanyang mundo ay muling nayayanig. Dahan-dahang binuksan ni Anton ang sobre at inilabas ang isang sulat. Ito ang huling liham ni Tito Henry, ng tatay mo. Isinulat niya ito noong gabing binigyan siya ni Papa ng gamot na akala namin ay magliligtas sa kanya. Pero hindi gamot ang ibinigay ni Papa, Clara. Isang uri ng kemikal na magpapahina sa kanyang puso para hindi na niya mabawi ang formulang ninakaw namin. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Naririnig ni Clara ang sarili niyang paghinga, mabigat, mabilis, at puno ng hapdi. Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata, ang bawat gabing iniyakan niya ang pagkawala ng kanyang ama, ay biglang naging isang malupit na biro. Ang utang na loob na naging anino ng kanyang buhay ay hindi pala isang pasasalamat, kundi isang duguang bayad sa isang krimen. Pinatay niyo siya, pabulong na wika ni Clara. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng yelo at kasing talim ng isang balisong. Pinatay niyo ang tatay ko at pagkatapos ay kinuha niyo ako para gawing alipin, para masiguradong walang sino mang makakaalam ng katotohanan. Clara, hindi ko alam. Bata pa ako noon, sigaw ni Anton, pilit na lumalapit. Pero ngayong wala na kaming lahat, ngayong bankrupt na kami, ibinibigay ko na sa'yo ang katotohanan. Patawarin mo kami, Clara. Patawad. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Isang tawa na puno ng pait na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Doña Carmen na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, humihikbi at hindi makatingin ng diretsyo. Ang patawad ay para sa mga nagkamali, Anton, hindi para sa mga pumatay at nagnakaw ng buhay ng iba. Wika ni Clara. Kinuha niya ang duguang sulat mula sa mga kamay ni Anton nang may matinding pandidiri. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sumigaw, ngunit mas pinili niya ang isang nakakamatay na katahimikan. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Agad siyang lumapit kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng proteksyon at matinding galit para sa mga taong nasa harap nila. Hindi na kailangang magsalita ni Clara. Sapat na ang duguang papel at ang hitsura ng mag-inang Hopkins para maintindihan ni Gabriel ang lahat. Inalalaya ni Gabriel si Clara palabas ng eskinita. Nang makarating sila sa sasakyan, naramdaman ni Clara ang panghihina ng kanyang mga binti. Napasandal siya sa dibdib ni Gabriel at doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat hikbi ay tila isang paglaya mula sa 11 taon ng pagkakakulong sa kasinungalingan. Tapos na ang lahat, Clara, bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang kanyang buhok.
Ibabalik natin ang lahat ng kinuha nila. Ang pangalan ng tatay mo, ang dangal nyo, lahat. Gusto ko silang mawala, Gabriel, sabi ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Gusto kong malaman ng buong mundo kung anong uri ng mga halimaw ang nagtago sa likod ng pangalang Hopkins. Kinabukasan, habang inihahanda ni Clara ang mga dokumento para sa isang malakihang demanda, isang hindi inaasahang balita ang lumabas sa telebisyon. Si Stella, na nasa loob ng kulungan, ay nagbigay ng isang eksklusibong panayam. Ang Doktora C, wika ni Stella sa screen, ang kanyang muka ay puno ng pait. Akala niyo ba ay biktima siya? Alam niyo ba kung bakit namatay ang mga unang sumubok ng produkto niya noon? May itinatago rin si Clara, isang lihim na kahit si Gabriel Valerius ay hindi alam. Napatigil ang ballpen ni Clara sa ibabaw ng papel. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likuran. Ang tiwala ay parang isang kristal na kapag nabasag, kahit anong dulas ng pandikit ang gamitin mo, laging may bakas ng lamat na maiiwan. Ang kaisipang ito ang tanging pumupuno sa isipan ni Clara habang nakatitig siya sa lumang dokumento ng ospital na bitbit ng misteryosong lalaki. Ang pangalang Valerius, ang pangalang naging simbolo ng kanyang kaligtasan at bagong pag-asa, ay nakasulat doon bilang saksi sa gabing pumanaw ang kanyang ama. Ang bawat letra ng apelyidong yon ay tila isang mantsa ng tinta na unti-unting lumalawak, lumalamon sa lahat ng matatamis na alaala nila ni Gabriel. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina, ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila isang hatol. Napaupo si Clara, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Habang pilit na binabalikan ang bawat sandali ng kabutihan ni Gabriel, ginamit lang ba niya ako? Ang tanong na pilit sumisigaw sa kanyang diwa. Nariyan ba siya para protektahan ako? O para siguraduhin na hindi ko kailanman matutuklasan ang kasalanan ng kanyang pamilya? Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay maliwanag at may dala siyang balita tungkol sa pag-usad ng demanda laban sa mga Hopkins. Ngunit nang makita niya ang hitsura ni Clara, ang mga matang puno ng pagdududa at ang dokumentong hawak ni nito, biglang nagbago ang timpla ng hangin sa silid. Clara, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pagkalito. Humakbang siya palapit, ngunit sa unang pagkakataon, umatras si Clara. Huwag kang lalapit, Gabriel. Ang boses ni Clara ay malamig, walang emosyon, tila isang bangin na biglang bumuka sa pagitan nila. Ipaliwanag mo sa akin, bakit ang tatay mo ang nakapirmang saksi sa pagkamatay ng tatay ko? Bakit ang Valerius Group ang unang nakabili ng mga assets ng Hopkins nung panahong namatay si Papa? Nagbubulag-bulagan lang ba ako o bahagi rin kayo ng pagpatay sa kanya? Naging maputla ang mukha ni Gabriel. Ang dokumento ay kinuha niya mula sa mesa at binasa. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding sakit. Clara, isumpa ko. Wala akong alam tungkol dito. Ang tatay ko, namatay siya noong bata pa ako. Ang alam ko lang, ang Valerius Group ay lumago dahil sa sarili nitong pagsisikap. Pagsisikap o pagnanakaw? Sigaw ni Clara, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Lahat na lang ba ng taong pinagkakatiwalaan ko ay may itinatagong lason sa likod ng kanilang ngiti? Si Anton, ang pamilya niya, at ngayon. Ikaw? Pakinggan mo ako, Clara. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsusumamo. Sinubukan niyang hawakan ang mga kamay ni Clara, ngunit muli itong iniwas ng babae. Bigyan mo ako ng pagkakataong alamin ang katotohanan. Kung may kinalaman man ang tatay ko, hindi ako titigil hanggat hindi mo nakukuha ang katarungang nararapat sa iyo. Kahit pa ang sarili kong pangalan ang kailangang mawasak. Ang gabi ay lumipas na tila 1 taon para kay Clara.
Nagkulong siya sa kanyang silid, pilit na inuunawa ang gulo ng kanyang buhay. Samantala, si Gabriel ay hindi natulog. Hinalughog niya ang pinakamalalim na archives ng Valerius Group. Binuksan ang mga lumang vault na dekada nang hindi nagagalaw. Sa gitna ng alikabok at mga lumang papel, nahanap niya ang isang lihim na ledger. Sa loob ng ledger na yon, natuklasan ni Gabriel ang isang katotohanang mas masakit pa sa inaakala niya. Ang kanyang ama ay hindi kasabwat ng mga Hopkins. Sa katunayan, ang tatay ni Gabriel ay ang whistleblower, ang taong sumubok na isumbong ang pagnanakaw ng Hopkins sa mga awtoridad. Ngunit bago siya makapagsalita, ang tatay ni Anton ay binantaan ang buhay ni Gabriel, na noong panahong yon ay isang sanggol pa lamang. Ang pirma sa dokumento ng ospital ay hindi pirma ng isang kasabwat, kundi pirma ng isang taong pilit na pinatahimik kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Madaling araw na nang bumalik si Gabriel kay Clara. Ang kanyang hitsura ay gulanit. Ang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Ngunit ang kanyang paningin ay puno ng katapatan. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya sa harap ni Clara. Hindi ka nila pinatay, Clara, at hindi ka rin nila ginamit, bulong ni Gabriel. Ang tatay ko, ibinigay niya ang kanyang dangal para mabuhay ako. At ang huling formula na itinago niya sa ledger na ito ang formulang hindi nakuha ng mga Hopkins. Ito ang tunay na legasiya ng tatay mo. Nang basahin ni Clara ang mga talaan, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Doon, naramdaman niya ang init ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi namatay. Ang bawat pahina ay puno ng mga panalangin para sa kanyang kinabukasan. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Isang balita ang mabilis na kumalat sa social media. Si Anton, sa kanyang huling desperadong hakbang bago tuluyang makulong, ay naglabas ng isang video. Clara Hopkins o Doktora C, wika ni Anton sa video. Ang kanyang muka ay puno ng baliw na ngiti. Kung akala mo ay mananalo ka, nagkakamali ka. Ang produktong inilabas mo kasama si Gabriel, nilagyan ko yon ng sangkap na sisira sa pangalan nyo habang ikaw ay abala sa pag-iyak sa nakaraan. Sa loob ng ilang oras, ang lahat ng gumagamit nito ay makakaranas ng hindi na maibabalik na pinsala. Kung babagsak ako, kailangang kasama kita. Naramdaman ni Clara ang paghinto ng kanyang mundo. Ang produkto ni Gabriel ay kasalukuyan nang ipinapamahagi sa libu-libong mga klinika. Hindi, bulong ni Clara, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ibigay mo sa akin ang lahat ng shares ni Gabriel sa Valerius Group at ibibigay ko sa inyo ang antidote. Kung hindi, panoorin niyo kung paano magiging abo ang pangalang binuo niyo sa harap ng libu-libong biktima. Ang boses ni Stella ay puno ng nakakangilong tagumpay habang nakatayo siya sa gitna ng opisina ni na Clara at Gabriel. Ang kanyang nangiti ay tila isang sugat na pilit ibinubuka, puno ng pait at lason. Sa labas ng gusali, ang mga anino ng gabi ay tila nakikisimpatya sa nagbabadyang trahedya. Ang mga telepono ay patuloy sa pagring. Bawat tunog ay tila isang tibok ng orasan na nagpapapaalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Tumingin si Clara kay Gabriel. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang kahandaang isuko ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang kumpanya, at ang kanyang kinabukasan para lamang isalba si Clara mula sa kahihiyan. Ngunit nang hawakan ni Gabriel ang kamay ni Clara, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga kamay ni Clara ay hindi nanginginig. Ang mga ito ay matatag, kasing tibay ng asero. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Stella. At lalong hindi ko kailangan ng pekeng antidote mo. Ang boses ni Clara ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Stella. Nababaliw ka na ba? Papatayin ni Anton ang karera mo. Kilala ko ang asawa ko, Stella.
At mas kilala ko ang mga pormulang ginagawa ko, wika ni Clara, habang dahan-dahang lumalakad patungo sa kanyang computer. Inakala ni Anton na matatalo niya ako sa pamamagitan ng paglalagay ng lason. Ang hindi niya alam, ang pormulang ginamit namin ni Gabriel ay mayroong self-neutralizing stabilizer na ako mismo ang nagdisenyo bilang proteksyon sa anumang sabotahe. Isang chemical command lang mula sa main server na ito at ang lahat ng toxin na inilagay niya ay maglalaho bago pa man ito makapinsala sa balat ng sinuman. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Clara sa keyboard. Ang bawat tunog ng pagpindot niya ay tila isang martilyo na bumubuo ng kanyang sariling hustisya. Sa screen, ang mga graphics ng chemical reaction ay unti-unting nagbabago mula sa kulay pula patungo sa kulay asul, ang kulay ng kaligtasan. Tapos na! Bulong ni Clara. Sa mga sandaling iyon, ang pinto ng opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga pulis, kasunod ang isang gulanit at tila baliw na si Anton. Nakapuso siya sa magkabilang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at dumi. Nakita niya ang screen, nakita niya ang tagumpay ni Clara, at doon niya napagtanto na ang kanyang huling baraha ay naging abo na rin. Clara, patawarin mo ako. Si Stella ang nag-utos sa akin. Siya ang may kasalanan niyang lahat. Sigaw ni Anton habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit hindi na siya tinapunan ng tingin ni Clara. Para kay Clara, ang lalaking ito ay isa na lamang anino ng nakaraan na wala ng puwang sa kanyang liwanag. Si Stella naman ay mabilis ding pinigilan ng mga awtoridad. Habang pilit na nagpupumiglas, ang kanyang mga sigaw ng galit ay unti-unting humina hanggang sa mawala sa dulo ng pasilyo. Nang muling bumalik ang katahimikan sa opisina, naramdaman ni Clara ang isang matinding pagod. Ngunit bago pa man siya mabuwal, naramdaman niya ang matatag na mga bisig ni Gabriel na sumalo sa kanya. Inalalayan siya ni Gabriel paupo at doon, sa gitna ng naghihilom na gabi, ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ni Clara. Tapos na ang digmaan, Clara. Bulong ni Gabriel. Wala na silang magagawa pa. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hopkins Botanicals ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang bagong imperyo, ang Clara Gabriel Research Institute. Ang bagong kumpanya ay hindi itinayo sa pagnanakaw o pagsasabotahe, kundi sa katapatan at tunay na pagmamahal sa siyensya. Nakatayo si Clara sa pinakamataas na palapag ng kanilang bagong research facility. Pinagmamasdan ng lungsod na unti-unting nagigising sa ilalim ng gintong liwanag ng umaga. Wala nang galit sa kanyang puso. Ang bawat lamat ng nakaraan ay naging bahagi na lamang ng kanyang disenyo. Isang paalala na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa mga bagay na dumaan sa matinding apoy, ngunit nanatiling buo. Lumapit si Gabriel mula sa kanyang likuran. Dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Hindi ito ang tsaa na ipinagtitimpla ni Clara noon sa mansyon habang siya ay sinisigawan. Ito ay tsaang inihanda ni Gabriel para sa kanya, bilang simbolo ng pagkakapantay-pantay at respeto. Masaya ka ba, Doktora C? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Humarap si Clara at hinaplos ang mukha ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay, na dati ay kulubot sa labada at puno ng peklat, ay makinis na ngayon at puno ng buhay. Wala na akong mahihiling pa, Gabriel, dahil nahanap ko na ang pormulang matagal ko nang hinahanap. Aling formula? Ngumiti si Gabriel. Ang formula ng aking sariling kaligayahan, sagot ni Clara. Sa ibaba ng gusali, sa kalsadang puno ng mga taong nagmamadali, makikita ang isang lalaking may dalang malaking sako ng basura. Si Anton, na ngayon ay isa na lamang janitor sa ilalim ng isang community service program, ay saglit na tumingala sa billboard ng kumpanya ni Clara. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang maruming pisngi bago niya muling ibinaba ang kanyang ulo upang maglinis ng kalye.
Ang kanyang karma ay hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay ng nakatingin sa tagumpay ng babaeng kailanman ay hindi na niya maabot. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Gabriel sa mukha ni Clara. Naramdaman ni Clara ang mainit na hininga ng lalaki, ang bango ng pag-asa at bagong simula. Ang kanilang mga mata ay nagsara at sa gitna ng katahimikan ng bagong imperyong kanilang binuo, isang matamis at mapayapang halik ang naging huling tuldok sa kabanata ng kanilang pagdurusa. Ang araw ay tuluyan ng sumikat, nagbibigay ng bagong ningning sa mundo. At sa bawat sulok ng laboratorio, ang tunog ng pag-asa ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Isang patunay na ang puso ng isang babaeng tapat ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang imperyong gawa sa kasinungalingan. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng isang mainit na hapon. Sa isang malawak na hardin na puno ng mga puting bulaklak at sariwang damo, nakaupo si Clara sa isang tumba-tumbang gawa sa ratan. Ang kanyang kandungan ay kinalalagyan ng isang makapal na libro ng medisina, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang maliit na aso na masayang naghahabol ng mga paru-paro sa kanyang paanan. Wala na ang mga kulubot sa kanyang kamay na dulot ng matapang na sabon. Wala na ang pangangalumata na dulot ng puyat sa pag-aalala. Ang bawat linyang makikita sa kanyang mukha ngayon ay mga linya ng tawa at kapayapaan. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, mahal ko, wika ni Gabriel habang dahan-dahang lumalabas mula sa glass door ng kanilang bahay. Dala niya ang isang tray na may 2 tasa ng bagong timplang kape at isang platitong puno ng kakanin. Inilapag ni Gabriel ang tray sa maliit na lamesa at naupo sa tabi ni Clara. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at banayad itong hinagkan. Ang bawat haplos ni Gabriel ay tila isang muling pagtiyak na ang lahat ng bagyong pinagdaanan nila ay tuluyan na ngang natapos. Iniisip ko lang kung gaano kabilis ang panahon, Gabriel. Sagot ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng katahimikan. Naalala ko, noong gabing iniwan mo ang panyo mo sa akin, inakala ko noon na ang ulan na iyon ang tatapos sa buhay ko. Hindi ko alam na iyon pala ang magdidilig sa bago kong simula. Ang mga bituin ay kailangang dumaan sa kadiliman bago sila tuluyang magningning, Clara. Muling wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Sa gitna ng kanilang usapan, saglit na sumagi sa isip ni Clara ang balitang narinig niya kaninang umaga. Si Stella ay nananatili pa rin sa loob ng kulungan. Ang kanyang dating kagandahan ay tuluyan ng kumupas dahil sa pait at galit na kinikimkim nito. Si Doña Carmen naman ay pumanaw na ilang buwan na ang nakalilipas sa isang pampublikong ospital, mag-isa at puno ng pagsisisi. At si Anton. Si Anton ay nananatiling isang anino sa mga kalsada, isang taong nabubuhay sa alaala ng isang kayamanang hindi niya pinahalagahan. Napatawad na ba sila ni Clara? Sa loob ng kanyang puso, nahanap ni Clara ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya sila sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ni Clara ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit. Pinatawad niya sila dahil ayaw niyang bigyan pa sila ng kahit isang segundo ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Pinatawad niya sila upang maging ganap na malaya ang kanyang sariling kaluluwa. May kapayapaan na ba? Tumingin si Clara sa kanyang paligid, sa kumpanyang itinayo niya ng may dangal, sa lalaking nagmamahal sa kanya ng tapat, at sa kanyang sarili na hindi na muling yuyuko sa sinuman. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng anumang unos. At sa wakas, nahanap na niya ito. Anong aral ang naiwan? Isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging isang tanikala na papatay sa ating sariling pangarap. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat
sa kung gaano siya kapaki-pakinabang sa iba, kundi sa kung gaano niya kayang mahalin at rumespeto sa kanyang sariling halaga. Mahal kita, Gabriel, bulong ni Clara. Mahal din kita, Clara. Higit pa sa anumang pormulang mabubuo natin, sagot ni Gabriel. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa mundo, ang kanilang mga anino ay nag-isa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kwento ng babaeng itinuring na palamuti ay nagtapos na, at ang kwento ng reynang nagmahal ng tapat at nagtagumpay ng may dangal ay magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon at Bob.